umaga po sa inyo lahat. It is a tremendous privilege to stand before you and a great honor to deliver the word of the Lord again. Ang ating pag-aaralan sa umaga ito ay pinamagatang Embracing Inconvenience as Christians. But before we launch into that, I would like to ask everybody to please stand up. We will be reading our main text for this morning. Ito po ay matatagpuan sa libro ng Roma, Kapitulo 5, versikulo 3 hanggang 5. If you have your Bibles, you can read from your Bibles. Yung mga wala naman po, pwede po kayo makibasa dyan sa nakaproject sa inyong harapan. Let's read all together. Lakasan po natin. Ginagawa po namin yan sa aming bio, ang malakas na pagbasa. Let's begin. Not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit has been given to us. Let us pray, everybody. Father God, we thank you for this morning that you have given us. Once again, we thank you as well for the freedom that we have to ponder on your word and learn from it, Lord God. Take lessons that will allow us to continue our walk in faith, Lord God. We pray that you strengthen us with the word that will be given today. Hide me behind you, Father, and speak through me. To thee, all glory, honor, and praise in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Alam niyo po, dito po sa Jewels, alam ko mahilig tayo sa mga surprise, di po ba? Naalala ko po noon, I don't know if it was my father's 60th birthday, may pa-surprise tayo. Kasi nga, it's a milestone. My dad used to always say na hindi niya in-expect na aabot siya ng 50 dahil nga he was a very sickly kid. Tapos hirap na hirap ang kanyang katawan. Pero yun nga po, may pa-surprise ang Jewels, pa-surprise party. Ang problema po, merong mga tao hindi gets ang konsepto ng surprise. So, nasa langit naman na po siya, si Lolo Ingo, kung kilala niyo siya, si Lolo Domeng. Kasama po namin yun doon sa luma pa naming simbahan. So, medyo na-stress out siya doon sa idea ng surprise. Kasi baka hindi dumating yung man of the hour. So, ayun, nabulilyaso po ang surprise. But we had fun. We had fun that day. Sabi nga lang ng daddy, kayo pa, ginagamit niyo yung birthday ko para makapag-party kayo. Alam niyo naman po ang daddy ko. Patawa. So, ano ba, ito po, dito sa ating church, meron po mga mahilig sa surprises. Lalo na, di ba, when you're surprised by your loved ones, ano ba, I remember si Tita Mirna, sino-surprise siya ng mga anak niya, ay, andito sa Pilipinas. Ang saya, ang saya. Pero meron naman po nakatulad namin, ni Lolo Ingo. Nasa-stress out kami sa mga surprises. Ang tawag po sa mga taong katulad namin, mga taong mababa ang spontaneity quotient. When I say spontaneity quotient, I'm not referring to the chemical reaction na inaaral natin sa science. I'm referring to the ability to depart from the familiar and watch a tangled life untangle itself. Ganun po. Personally, ako po, I feel like I became the way I am. I became like this. Yun nga, tawag ng iba, killjoy. Because I was sick for some time. And when you're sick, you want to control the very few things that you can control. Sa totoo lang po, you don't want any unexpected things. And another factor rin po, because I'm getting old. When you're older, you tend to have a lot of considerations. There is this stand-up comic. His name is Nate Bargatze. Si Nate Bargatze po, I would recommend him if you like listening to stand-up comics. Kasi he grew up in the South. He's from Tennessee. Malinis siya. He grew up in a Christian home. He's not like most stand-up comics na, alam niyo yung bastos. Tapos ang daming yung mura ng mura. So he's generally clean. Anyway, si Nate Bargatze, he was able to illustrate the spiral toward the inconvenience shutdown na may kinalaman sa edad. Sabi po, kapag kayo ay nasa 20s or younger, you're down for anything. You're good to go. Hindi po, if somebody asks you to go somewhere, di ba, sige, tara. Hindi mo pa alam kung saan ka pupunta. Pero sige, go ka. It doesn't even matter if you have money, di ba, no, Laika?
I remember si Laika, she was still young. Binibisita nila ako sa ospital. Pinagtatawa na siya ng dalawa niyang ate. Kasi ang laman lang ng wallet ni Laika ay 20. Maabot po siya ng PGH. Pero yun nga, when you're young, yung tipong yung, sige lang, let's go. Now, when you reach your 30s, you start having considerations. Yung tipong, where are we going? Malamig ba dyan sa pupuntahan natin? Maingay ba dyan? Gaano kalayo anong oras tayo magkikita? Paano kayo pupunta dyan? Ako, pumunta lang ako dyan, mag-isa ako. Para halimbawa, kung tipong, if you're not yet done with the event, I can go home by myself. You start having those considerations. Kami po, I don't know kung sino yung mga kausap ko dito, mga taga-church rin naman. We were talking about the UAAP or manonood ng concert. Naku, nagkalabasan ng edad. Kasi yung tipong parang, ayoko pumunta dyan. Naalala ko nung bata ako. Ang layo ng banyo sa Araneta Coliseum. Nanood kasi kami ng UAAP. Kasama ko ang daddy ko. Naku, my dad, such a go-getter. He was much younger then. Pero ang kasama po ng daddy ko, ako, ate, my ate's friend, tsaka yung kapatid nung ate ko. Tapos may dalawa akong kaibigan from high school. Nag-iisang lalaki po yung aking ama. Pero yun, no, karga-karga niya kami kasi bata pa kami. Pero yun nga, wala kaming consider. Pero when you reach your 30s, you start having a bunch of considerations. Now, when you are in your 40s and somebody asks you to go somewhere, I'm kind of guilty of this. Saan tayo pupunta? Ay, dyan, ayoko. Mabilis agad na ayokong pumunta dyan. Tipong, ba't mo ba ako iniisip na sasama dyan? May ganun po spiral and palalapo na palalapo yun kapag kayo ay tumatanda. Halimbawa po, Mami, ikaw na lang ang gagamitin ko example. Ang mami ko po, ayan, kailangan siya planadong-planado yung gala ninyo. Kapag may isang bagay na naalis doon sa gala niyo, one thing falls off of the plan. Maski po nakabihis yan, di na yan naalis. Ay, pinagtatawanan po yan ng marami. Sabi, ano ba yan, nakabihis na, hindi pa sasama. Notorious po siya sa ganyan. Anyway, Mommy is 74 years old. Pero even when she was younger, she was a lot like that. Pero yun nga po, that's just an illustration. For people like us, na sinasabi ng mga killjoy, because yun nga, we're not spontaneous, we tend to look at any type of inconvenience as a setback. Hassle. Kapag may mga ganyang hassle, ayan po, umiinit ang aming mga ulo. We become snappish toward the people around us. Pero it's not all bad naman. Because we don't like being inconvenienced, we are the type of people na mapaghanda. Mapaghanda kami. We would prepare, make plans, and backup plans. Ganun po kami. We're the type of people who would bring a small first aid kit, a collection of medicines for all kinds of pains. Kaya pag may masakit po sa inyo, alam niyo na po, puntahan niyo ako. Extra money, and all kinds of odds and ends para should situations go south, ay meron po kaming solusyon. Pero yun nga, many would complain that it can be rather stressful dealing with people like us who can be very rigid. It's hard to get us to engage right away in unexpected events. And we say no to gala, because we generally prefer controlled environments and situations. And to be honest, even things that are valuable can be a hassle. I am ashamed to say na sometimes relationships, even friendships, can feel like a burden sa amin. Pasensya na. Pasensya na po. Sometimes it's really noticeable, pero pasensya na po. Ngayon, tayo po, Kristiyano. I would assume that everybody here is already a Christian. Tayo po ay mga Kristiyano. So yung mga ganun nating pagkatao, we have to overcome those. Because if you're a Christian, it's not far-fetched to say that embracing inconvenience is part of the Christian life equation. Sabi nga po sa John 16:33, in this world you will have tribulations. It's just one line, it's not the entire verse. This is not the whole verse, ha? So it's not just the usual inconveniences of life that we have to deal with, but real troubles that cause suffering and even death. If we are serious Christians, meaning walking on the path of righteousness and holiness is our daily goal, and
We long to be used by God for the never-ending work here on earth. Developing flexibility to the point of embracing inconvenience is a must. Now, before we get to the how-tos, kung paano ba natin yan i-embrace, let me list some of the typical inconveniences that Christians and the people around Christians may experience. Next slide, please. Yan na pala yun. Una-una, going to church. Going to church in the morning, specifically. Why is that an inconvenience? Sometimes people work until Sabado. Diba? Nagtatrabaho hanggang Sabado. Tapos sasabihin, ay, pahinga na lang. Paminsan yung pamilya nyo, kung hindi nyo kasama sa pananampalataya, sasabihin sa inyo, ano ba yan? Ba't naman ang aga-aga ng church ninyo? Maghanap ka na ibang church na na hapon, or huwag ka na mag-church. Itulog mo na lang yan, kasi may pasok ka na bukas. That's one thing. Another, afternoon fellowships. Why? Kasi, paminsan, ang layo ng bahay mo. Diba? It's hard to go back to church for the afternoon fellowships. Sunod naman, attending midweek services. Because our week can get very, very hectic. So, paminsan na, iisipin ko pa ba naman yung yung midweek service or yung midweek fellowship namin. Sunod, pledging to the different causes of a church when budget feels already tight. Next, share the good news that you received with others, particularly if you're an introvert. Mahiyain ka. Visitation, because you have to set aside time, money, and energy. Helping the needy, because sometimes you think you are the needy. Next, having to educate those who require more time to understand certain things, not just because of educational attainment, but also because of their environmental rearing and their experiences. May mga tao po talaga ganun at maski ina-explain na natin, they will try your patience kasi nga they're coming from a very different place. Siguro yung iba, hindi pa nila maarok, yung iba naman talaga, ibang-iba yung kanilang background. And the last, putting your faith into action. This is a great inconvenience for many. Lalo na po, halimbawa, when you're a new Christian. Bakit? Halimbawa, yung mga tao sa paligid mo, if they mind you, they care about you, they will consider the change that you're making in your life. And it can inconvenience them. Halimbawa, hindi ka na iinom. Diba? Meron kayong get-together, hindi ka na iinom. Tapos tumitigil ka. Kung dati ka nagmumura, hindi ka na nagmumura. Other people will feel ill at ease kapag andoon ka. Kasi nga, mamaya na tayo mag-inuman. May mga ganun talaga, di ba? Mamaya na tayo mag-inuman kasi darating si ganyan. Kristiyano na siya. Ganun. Daddy ko po noon, na yung lola niya sa ama niya, niloloko pa nga sila nung Kristiyano sila nga, kasi iba sila Katoliko sila Ang tawag dun sa pagsamba ng lingko, pagdamba. May gano'n, kasi nga ito yung ganyan, damba daw ng Alam niyo naman noong unang panahon, may pagluhod sa mga churches, di po ba? Actually, nagawa pa rin natin yun dito sa church natin, pero bihirang-bihira na. So clearly, a Christian life is heavy on the things that do not feel natural to us. Yung mga hindi natin na-enjoy. Katulad ng mga bagay na yan. This is why we need to be careful about being so closed off to inconvenient situations as Christians. Not only because it's a natural desire of the body to prioritize oneself, but more importantly, because we have so much of what's good brought by our salvation and faith to lose in a way that we may not recognize right away. Such as what our main text pointed out. Katulad ng endurance, character, and hope. Basahin po natin uli, Not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit has been given to us. In this passage, you can see a clear shaping and refinement achieved because of the sufferings or the inconveniences we encounter in life. O yan, bumalik na po tayo doon sa ating main text. Simulan po natin sa pag-aaral kung paano natin siya kung paano natin ma-embrace ang inconveniences sa mga buhay natin. Unang-una, kailangan natin intindihin that suffering produces endurance. One of the easiest and simplest examples that I can come up with kapag sinasabi yung suffering produces endurance,
mas marami po ang babae sa ating church ngayon. Hindi naman siguro siya parang weird. Pero yun na, the monthly frenemy that women experience, the females experience. Alam niyo po yun, that is something that we experience for about 4 decades of our lives. 4 decades yun. And it's hard the whole time. Masabi ko lang sa inyo. Siguro may nakapanood na sa inyo yung mga period simulation videos sa TikTok, sa Instagram, o kaya sa YouTube. Tawan-tawa po ako doon kasi isang babae, isang lalaki, pareho silang kinakabitan noong parang yung simulation device for women's monthly periods. Makikita niyo po yung mga sanay na, yung mga kababaihan, nakatayo na lang, maski andun sa 10. Sasabihin ng mga babae, this isn't even comparable to the worst that I have experienced. Tapos yung mga lalaki, talaga nakakatawa. Kasi pinagpapawisan sila. Sabi niya, ba't ganun? Ang sakit hanggang tuhod. May mga ganun sila, yung pinagpapawisan, nahuhulog sa upuan, napapasayaw. Sabi ko kasi hindi nyo alam eh. Sa isip ko ganun. Hindi nyo na-experience yan. Yung mga kalalakihan, let me tell you, kung you're not familiar with this, the pain that we experience does not diminish over time. Actually, it gets more complicated as it nears its end. We don't die, we endure. O, di ba? Oo, no, Ate Eve? We don't die, we endure. Sa amin nga po ng mga nakapag-aral sa mga paaralan na pambabae lamang, maski gaano to kasakit, hindi po tinatanggap to na excuse. Hindi pwedeng isulat na magulang namin sa excuse letter namin. Hindi po tinatanggap yon. At hindi rin po siya dahilan para i-excuse kayo sa PE. So ayan, mamatay-matay na kami sa pinagdaraanan namin. We have to endure. Kailangan pa rin namin mag-calisthenics, kailangan pa rin namin mag-aerobics, gymnastics, gulong-gulong kami, nagbabasketball pa po kami, volleyball. Ganun po ang kailangan namin tiisin. Enduring is the name of the game. Now, on a more serious note, for true Christians, the sufferings we endure only make us stronger in the long run. A perfect example po dito si Apostle Paul. Di ba? Ano nangyari sa kanya? Pinagbabato, ikinulong, sinaktan. Pero sabi niya nga po sa Romans 8:35-39, this is a long one. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulations or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? As it is written, for thy sake we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. So mga kapatid, know that when you learn to deal with the inconveniences, with the grace that comes from the Lord, you're not just capitulating. May mahusay na nababago sa inyong pagkatao. Nagkakaroon ng growth and formation of resilience. With growth and resilience, no matter how difficult life gets, you continue to work and make the best out of any situation. You do not just crumble and wither away. O ito na-mention ko tong resilience. Dito po sa ating dito po sa Pilipinas, ang dami natin mga keywords. Isa na tong resilience na to. Sinasabi, ang resilience or katatagan sa Tagalog ay toxic, hindi daw mainam, lalo na dito sa Pilipinas. If you have resilience, this is proof of something else. Totoo naman po. Kaya nga lang po, mga kapatid na kasama natin dito sa ating simbahan, do not confuse the resilient nature of our countrymen doon sa resilience na dinidevelop sa atin ng Panginoon. Yung resilience dito po sa Pilipinas is often romanticized to effectively mask the shortcomings of our government. Samantala po yung resilience na binubuo sa atin ng Panginoon through the different sufferings that we experience will reap eternal rewards. Hindi po to papanatilihin tayo sa ating pagdurusa na katulad po na na-experience ng
regular tax-paying Filipinos. O, di ba? Makahirit. Makahirit. Ngayon po kasi yung araw eh. I hope clear po sa inyo yun na they're very different. They are very different. Next, endurance produces character. There's nothing like having gone through hell to really establish the kind of person you are and the kind of Christian you are. Sabi dito, when the going gets tough, do you compromise to survive, or do you stick to your Christian principle of seeking God's kingdom and righteousness? Na-share ko nga sa inyo, di ba? Many are quick to turn their backs on their beliefs. When life gets too inconvenient, when life gets hard, say a business folds, wealth vanishes, nauubusan po ng kayamanan. At merong mga mahal sa buhay na nagkakasakit. Nakita nyo, naghirap. So, they would turn their backs on their Christian faith. Bukod pa doon, nawawalan sila ng integrity, nawawalan sila ng dignity, respeto sa ibang tao, maging sa mga sarili nila. At saka yun nga, yung paglayo nila sa Panginoon. Kasi nga nawawalan na sila ng pananampalataya. Kumbaga, ang nagiging mentalidad at pagkatao nila, dahil hindi nila kaya mag-endure, I don't want the complication of responsibility. So, forget about being a Christian. Wag na magpaka-Kristiyano. It doesn't put food on the table. It doesn't pay my bills. So, yung hindi ka nag-endure, ay tipo parang nasa survival mode ka na kahit ano na lang kakapitan mo. Dito sa Pilipinas, ang tawag po natin siya ay kapit sa patalim. Di ba? Maski matalim na, maski magkakasugat ka na. You can die sa pag-akap mo sa matalim, pero you're going to do that kasi survival mode ka eh. Survivor mode. Survivor mode. Anyway, kahit ano po doon ang piliin ninyo. Mga kapatid, yung endurance po, it means the fact or power of enduring an unpleasant or difficult process or situation without giving way. So, dumadaan ka sa mahirap, pero hindi ka nag-give way. Saan? Sa masama. Diba? So, maninindigan ka sa kung anong paniniwala mong tama at tapat, imbis na pipili ng madaling paraan. Kumbaga, kanina nga sabi ni Sister Michelle, conqueror. Ang mga Kristiyano po, hindi po tayo survivors. We are conquerors. Iyon po. Conqueror mode ang Christian. Ganon ang endurance na binubuo po sa atin. Hindi tayo mga survivors. You tell yourself that, God is with me, so I got this and I can crush it. Not just can, I will crush it. Magamit ko po muli ang aking ama bilang example. Mahirap naman po magkwento ng iba na hindi ko ganun kakilala. Alam mo yung mga paninindigan po ng tatay ko, madalas nakakaaway niya pa kami dyan eh. Pero talaga pong binuo po yun sa kanya ng Panginoon. There was a time when he needed to borrow money. Ang daddy ko po, magaling po mag-budget yun. Kasi ang accountancy ba? Accountancy po ang inaral ng daddy ko nung college. So, he knows how to handle money. Iyon po ang advantage sa mga nag-aral sa atin ng ganoong kurso. Yung mga pangangailangan namin na-cover niya. Pati yung, kasi po nung panahon na ito, may sakit pa ako eh. So, na-cover niya yun, pati yung mga pangangailangan ko, at saka may konti pang pang-emergency. Kaya lang, something arose. Another emergency situation arose. And this emergency situation, my dad didn't really have anything to do with it. Kaya lang, malulugmok yung aming compound doon sa problemang iyon kung hindi po i-address iyon. So even if my dad had nothing to do with it, he took the responsibility para maisaayos sa mga bagay-bagay. So, alam niyo naman po, kapag may mga bayarin, nakadikit dyan ang Judith na sinasabi ni Sister Chit. One moment po, may pumasok sa mata ko. Yan po ang problema, pag malabo ang mata ko, ano-ano. Ayun po, may naka-attach na due date, di ba? Halimbawa, pag Meralco, hanggang next week na lang tayo. Kami tomorrow, ang Meralco namin. Tomorrow, parating merong petsang naka-attach sa mga bayarin natin, hindi po ba? So pamisa, ito, yung nangyari po kay Daddy, he had money coming, but it wasn't going to come on the time na kailangan. Excuse me.
yung kailangan po. So, meron rin po siyang gagamitin na pera, pero yun nga, kailangan hintayin, medyo matagal-tagal. So, he reached out to a friend of his. That friend of his was a pastor who became a businessman. So, nakipagkita si daddy, borrow the money. My dad told him, once my money arrives, I will pay you. Alam niyo, malaki-laki rin po yung halaga, pero kung ikaw ay mayaman-yaman, it's nothing, di ba? It's nothing. So, his friend gladly lent him money. So, yun po. Then, konting panahon na lumipas, dumating na po yung pera ng daddy. And my dad set a date. He called his friend, "Are you available today?" So, sabi niya, "Okay, sure. Andito ko ba sa Maynila?" "Okay, sure." Katulad po na nasabi ko sa inyo kanina, yung kaibigan niya to, dating pastor. At dahil dati siyang pastor, marami rin mga ibang mga pastor na lumalapit sa kanya para sa mga sa tulong. So when my dad met up with him, sabi ni dad, okay, ito na yun, binayaran niya. He was delighted, yung kaibigan ni daddy, he was delighted. Kasi sabi niya, you know what, I almost forgot about this. Kasi nga, meron siyang experience sa ibang mga pastor. Hindi naman sa dinadown ko yung mga ibang mga pastor na, pero nangyayari po ito. Siguro inassume na lang ng mga ibang pastor na para naman sa gawain, baka pwede ibigay na lang. May mga ganoon pong mga pangyayari. Pero sabi niya, nung kaibigan ng daddy, hindi ko na in-expect to. Pero he was so delighted na nabayaran siya ng daddy kasi what he knew about my father to be true came on display that day. So, alam niyo po, nung panahon na yon, sabi ko nga kanina, lean time yon sa amin. Meron rin kami mga pangangailangan. Kung yung pera na iyon ay tipong ginamit para sa pamilya namin, malaking kaluwagan yon. Pero kailangan natin gawin ko ano ang tama. So, iyon nga, yung consistency and reliability as a man and servant of God na i-display po ng daddy. Ngayon, tayo po ba? Ganoon din? Kaya po ba natin mag-endure ng kaunting pagdurusa or malaking pagdurusa, di ba? Para magawa po natin ang tama. At para makita na tayo po ay sumusunod kay Kristo. Kasi maraming mga tao would weasel their way out of responsibilities. Kasi hindi nila kaya mag-endure, ayaw nila maghirap. It's worth pointing out rin na marami ang may fatalistic approach sa mga ganyang bagay. Na tipong parang, kesa magbayad ako, tipong parang I would just take care of myself. Tipo kung kailan kesa magbayad ako ng utilities, credit card bills, hindi, I'm just going to make myself happy. Bakit? Mamamatay rin naman ako. Meron pong ganyan. I'm not exaggerating. I don't know if you've come across CNA Insider. It's a channel on YouTube. But paminsan nagre-report sila ng mga pangyayari dito sa Asia, yung mga recent events, pero they produce documentaries, and they had a documentary about the household debt of South Korea. Alam niyo po, meron na feature na isang kalalakihan dito sa report na ito tungkol sa household debt in South Korea. Siya po may fatalistic approach. Perfect example ng tao na may fatalistic approach. Alam niyo po sa Korea kasi, it is a part of their culture to present themselves well. So, kapag kayo po ay nanonood ng mga K-drama, makikita niyo maski gaano kahirap po ang tao, ay detatak po yung kanilang mga gamit, bago po yung kanilang telepono. Alam niyo po, hindi po yun exaggeration, hindi po yun product placement. Kasi po, ako nakapagturo po ako ng mga Koreano, tapos yung kaibigan ko nagtuturo pa rin po ng mga Koreano. Nakikita niya, kaparte po talaga iyon ng kultura nila na they need to have nice things. So itong lalaki ito, he was no different. Sa Korea po, madaling kumuha ng mga credit cards. So siya, credit card. Bili siya ng lahat ng gusto niya. Designer items, mga gamit sa bahay, lahat. Pagkain. Pero ano po ba ang credit card? Di ba? You're spending money you do not have. So, kailangan mong bayaran iyon sa kung saan man ang nagbigay sa iyo ng credit card. So, this man, he couldn't pay. Ang mga bangko, mabait pa yan. Pero there came a time na pati loan shark ay kanyang inuutangan. Iba po ang loan shark.
Ang mga loan shark, they need their money back. Otherwise, di ba? Tegi kayo. Or kung di man kayo tegi, papahirapan kayo ng husto para mapilitan kayo na ibayaran. Minsan talaga torture lang ang gagawin nila eh. Kasi they need their money. So yun po ang nangyari. This man was so afraid, yet he couldn't change his ways. So ang plinano niya po, magpapakamatay na lang ako. Ganon, yung parang yung cycle, magpapakamatay siya. He would buy everything, then he would be offered a new credit card. He would buy everything he wanted. Then the loan sharks would go after him. Then he would try to kill himself. He did that, I think, 2-3 times. Hindi talaga siya mamatay. I believe God is trying to teach him something. Yun nga po, inabot na lang siya ng pandemic. Hindi na na-feature kung ano pa nangyari sa kanya pagkatapos. Pero anong klase pong pagkatao meron siya? Napakahina po ng kanyang karakter. Di po ba? Hindi niya maintindihan yung mga actions niya ay merong consequences. So, mahina ang kanyang character. Mga kapatid, may we never be found in situations na similar dito sa nangyari sa kanya. Na walang pag-endure ng hardships, walang pag-intindi na value ng hardship to develop us into content, wiser, and more trusting in the Lord in all circumstances. Huwag po natin i-eschew yung mga life situations that demand the endurance of difficulties because they will mold and solidify our Christian character. O kung hindi pa rin tayo mayaman, kung tipong parang kulang tayo doon sa mga magagandang experiences, di tayo makapag-travel, di tayo makabili ng mga magagandang bagay, di tayo makakain. Saan ba yung mga sikat na kainan dito? Sino ba yon? Wolfgang, Wolf drummer ng ano yan. Di ba, bandista talaga. Di ba? What's more important is, as Christians, people cannot throw mud at our integrity. It's better to endure the hardships and embrace inconveniences than fall off the right path. Sabi nga po sa 2 Corinthians 12:9-10, "But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, pardon me, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ, then I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong." And mga kapatid, let us also not be in denial of the less than ideal situations we are in. Lalo na kung tayo rin ang dahilan kung bakit mahirap yung ating mga pinagdaraanan, mahirap ang ating sitwasyon, or dahil ito sa kasalanan na ginawa natin. Magkaroon po tayo ng accountability. Kasama po yung accountability sa pag-build up ng ating Christian character. This hurts, but you will see that clarity here is indeed kindness. Sabi po sa Proverbs 28:13, "Whoever conceals their sins does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy." This can be such an internal struggle for a lot of Christians even. Yung, alam niyo, you would own up to your contribution to the hardship in front of the Lord, in front of the witnesses, to our hardships. Pero itigil po natin yung pagkukunwari. Let us not give the enemy a chance to gloat and for people to roll their eyes at us dahil alam nila na tayo rin ang may dahilan kung bakit tayo nahihirapan. Kailangan matuto po tayo mag-ako. Tapos, hindi naman dun inako nyo lang. Kailangan naman po ay i-work them out natin, yung mga nagkakagewang-gewang yung Tagalog. It's important that we would learn to work all of these situations out using the guidance of the Word of the Lord para makita po natin the amazing, respectable, and dignified people that we can be. Itong mga changes na ito ay pagkilos po ng mercy ng Panginoon. Alam niyo po, ginawa po sa akin ito ng daddy ko. Kasi, when I got sick, I was 27 years old that time. It was not just due to wonky genetics. Hindi lang po dahil nasa lahi namin ng mga may thyroid problem. There was also a spiritual reason behind it.
God wanted to set me straight by correcting my ways. My faith during this time, it was languishing. And I was defiant. So, na-share ko po ito nung Friday sa PU namin. Nung nagkasakit po ako, po yan, madaling itago Madaling itago kasi syempre, halimbawa ko ako magbabasa, sa bahay ako magbabasa. Alam niyo ko po ang mga binabasa ko, Harry Potter. And when I was in Saints ko, ewan ko ba ba't may mga ganun libro sa Saints ko, meron po mga libro sa witchcraft, binabasa ko po iyon. Tapos yan, yung mga crystal. I was fascinated by those. May energy dyan, di ba? Tapos ang ganda ng itsura ng mga crystals, they're colorful. So, I was entertaining all of those. Sabi nga po ng daddy ko, kapag pumapasok siya sa kwarto ko, kinikilabutan siya for some reason So, andun po ako sa kalagayan na ganon. So, God allowed me suffering I never thought I would experience. And that time, I also didn't think that I deserved it. Pero alam niyo, sinampal ako ng daddy ko ng katotohanan. Hindi po literal Katotohanan po ang sumampal sa akin. Sabi ng daddy ko, you don't deserve what you're experiencing, the hardship you're experiencing. Ikumpara mo na lang yung sarili mo kay Job. Siyempre, hindi ako si Job. Ang layo. Talagang si Job, sabi nga, I was a righteous man. I was nowhere near righteous. Pero kailangan mangyari sa akin yun. I no longer wish to experience that again. But that was sincerely a tremendous blessing, although it was packaged in inconvenience and suffering. Salamat sa Panginoon dahil nabago po yung karakter ko. Alam niyo, kung hindi po nangyari sa akin, hindi ako tatayo dito sa inyong harapan. I wouldn't have a testimony to share with any of you. I wouldn't have any depth of experience. Kapag sinabi ko po sa inyo na nakaranas ako ng matinding hirap, talagang matinding hirap po. Nakita naman po ng iba dyan. Sabi nga ni Teacher Chit, mukha daw akong lollipop. Kasi ang payat-payat ko, yung ulo, parang nga daw mahuhulog yung ulo ko because I was so skinny. And every day I would take mefenamic acid. Lahat po ng malalakas na gamot ibinigay sa akin, especially during the early phase of my illness. Kasi I was misdiagnosed Tapos meron pa mga nagsasabi, alam niyo talaga hinambol ako ng Panginoon dito. And I had to endure that. Hindi po parang, sige, tatanggapin ko, Panginoon. May nagsabi po na ako'y kinukulam. Meron po ng mga tao na pumunta sa bahay namin. They wanted to pray for me. Salamat na lang talaga medyo nasa huli na. Sabi ko, I don't need that prayer. Kasi hindi ko po natin kapananampalataya yung gustong manalangin para sa akin. Pero yun po, na-humble ako talaga. There was even one pastor who came to our house and wanted me to confess everything. Like all of my sins. And tipong parang ako, maski siguro hindi ko nagawa yung ganong kasalanan para aakuin ko na kasi sabi niya, iyan, ang iyon na experience. I wanted to be free from my suffering. I wanted to be free from the pains that I was experiencing. Alam niyo po ba, hawakan lang ako ng ganyan. Magsisisigaw na ako sa sakit. Lalo na sa paa ko. Nakita yan, marami. Kasi mga tao dito, nakita nila. I would be brushing my teeth and I would faint. Tapos I cannot down food. So I had to acknowledge that, it wasn't just because thyroid disorders ran in our family. It was also because my spirit was very ill during that time. So thank you ulit sa Panginoon that He allowed me such suffering, such inconvenience, so that my character will be molded for this work that I am now carrying out for Him. Sunod po, ayan, character. Character produces hope. This should be self-explanatory, but I feel like many still question how character can actually produce hope. Paano nga ba? Ang mga tao na malakas ang character ay hindi agad nagka-crumble sa mga mahihirap na situation. Kung gagamitin ko po yung terminology na i-share sa amin ni Pastor Felix, ang mga tao na malakas ang karakter, sila po ang may mataas na adversity quotient. Nakadalawang quotients na tayo, spontaneity, adversity naman ngayon. Shinare po ito ni Pastor Felix sa aming BU. Kaya attend po kayo, marami kayong matututunan. Kapag mataas po ang inyong adversity quotient,
you have the makings of a martyr. Kasi yung mga taong ganito, they perform well when the odds are against them. Martyrs stand for their beliefs, even in the face of death, because they know that there is something greater than death. For Christians, nothing beats the hope of overcoming evil with good and spending eternity in paradise with our Almighty God, no matter how great the sufferings. I saw this message on Instagram not too long ago, and it says that Middle Eastern Christians, yung mga parents, they would instruct their children never to denounce their faith in Christ, even when threatened with death or being tortured to death. Parang it's too much to ask of kids, ano? Pero what can we say about these people? The parents and the kids are aware of their true value and their true hope. They hold Romans 8:38 to 39 in their hearts. Sabi nga, di ba, for I am convinced that neither death nor life nor angels. It's a very long verse that we already read earlier. Pero imagine instilling such a conviction in such young children. Ano ba dapat iniisip lang ng mga bata? Di ba dapat naglalaro lang sila? Di ba dapat nakikipagkaibigan sila? Go to school, tapos they are loved by the adults around them. However, that's the brutal reality that they have to face in countries wherein Christianity is not accepted. They need to stand for what is true. They need to stand for what is right. Kasi, meron rin naman silang hope and joy na pinanghahawakan na tanging ang Panginoon Diyos lamang nakakapagbigay at hindi maibibigay ng mundong ito. They know that this world will pass away. Thus, they have their eyes set on what's eternal and not on the risks of standing for Christ. If you ponder this, it's similar to what Shadrach, Meshach, and Abednego experienced. Madalas natin gamitin sila na examples, no? Kasi talaga maganda yung example sila eh. Mga batang kalalakihan na merong unshakable character. Basahin po natin yung Daniel 13:16 to 18. Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O King Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thine hand, O king. But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. So their unshakable character, shaped by their faith, allowed them to brave that bit of fire. They were aware of God's power to save. Di ba nga, kanta natin yun? He is mighty to save. But even if that wasn't God's plan, they were already at peace with everything they knew God to be. So the one true God versus a man, albeit a king, who wished to be God. The three young Jews knew that they could only trust and hope in the God of Israel. At ba't naman hindi, di po ba? Sino ba ang nag-rescue sa kanila from slavery mula sa bayan ng mga Ehipsyo? Sino ang nag-part ng Red Sea? Sino ang nag-rain down ng pagkain mula sa langit for 40 years, I believe? 40 years. And he defeated the enemies. Sino? Di ba? Si Yahweh lang. May naalala po ako, may mga bata, ang cute nila, no? Hindi nila mabasa yung Yahweh. A little kid was trying to read the word Yahweh. Ang basa niya, Yahoo. Kasi Y-A-H-W-E-H. Yahoo ang basa niya sa Yahweh. Anyway, naalala ko lang. Ang cute kasi. Ngayon, marami naman, kanina, di ba, may mga nagko-confuse sa resilience ng mga Pilipino, doon sa resilience na nade-develop sa atin ng ating Christian faith. Ngayon naman, yung hope na meron tayo, sabi ay toxic optimism yan. Yung mga parating, stay positive. Alam niyo po yung sa stay positive, I suppose it's okay to say that. Pero Christian hope is different because faith is present. Hindi yan tipong parang nananatili kaya, it's just a mindset. No. Meron kang pinapaniwalaan na totoo. Meron kang pinapaniwalaan na makapangyarihan. We are all aware that our lives won't always be a bed of roses. Kaya may mga nagsasabi na nga na nung naging Kristiyano sila, parang ang daming mga problemang dumating, di ba? Merong pag-uusig mula sa mga mahal nila sa buhay, pagtalikod sa kanila, mga kaibigan nila, at kung ano-ano pa. Ngunit dahil sa kaligtasan
na bigay ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pag-asa ay kahit itapon tayo sa apoy, kanta natin yan. Ang dami mga kanta. Talagang, ang tawag ng daddy dyan ay theology in music. Diba? Theology in music. Itapon tayo sa apoy, itapon tayo sa malalim na karamagatan. Di ako masusunog. Di ako malulunod. Iyon po ang ating mga pinanghahawakan. Kasi siya ay ating kasama and He always acts on time and with the best purpose for our situations. I must add as well, this message I came across this week lang kasi araw-araw po nag-ODB ako. ODB is our daily bread. Diyan po ako kumukuha ng aking devotion. Itong week lang na to, sabi niya, hope lives in a place where there is a committed movement among God's people to do something troublesome, which is to overcome evil. Sabi nga sa Romans 12:21, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. This can be such a trouble for so many of us. Ang hirap na parati kang against the flow. Diba? This is such a tall order, but alam niyo po mga kapatid, hindi naman po parati itong yung tipong parang mamamatay ka. O makikipagdebate ka sa kung kani-kanino. At times, overcoming evil can come in, very simple efforts. Efforts na, selfless efforts. Tandaan mo na, selfless efforts to think of any way to lighten life for others. It can be through writing beautiful stories, caring for the poor, opening our homes, sharing God's story through songs, through poetry, and even our own story of conversion. Mga simpleng efforts, pero gagawin po natin yan to overcome evil. Sometimes even these little things hindi natin magawa, no? Pero ito, kung gusto po natin lumago sa ating pananampalataya, let us embrace these little troubles, these little efforts that we need to exert para po sa patuloy na kalakasan ng bawat isa. So, totoo po na this hope that good character produces for us does not put us to shame, but God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit has been given to us. Now, ayan, simulan natin. Suffering produces endurance. Endurance produces character. Character produces hope. Ayan. Ngayon, meron pang mga ibang benefits to embracing inconvenience. Yung itong list na po na ito na i-share ko sa inyo, na andyan sa inyong harapan. This is inspired by one of my father's last sermons, which was entitled Dynamic Christianity. So if this list feels quite familiar, it's because of that. Unahin po natin yung benefit ng decisiveness. When you learn to embrace inconvenience, sound decision-making becomes second nature to you. Life circumstances won't sway you away from the good values you have learned to live by as Christian. Ngayon, itong decisiveness na ito, hindi lang yung basta yung typical. Pati meron tong kasamang discernment. Kasi ang mga situations, hindi naman parating pareho yung ating approach sa kanila. Some harsh setbacks require firmness. Kumbaga, you have to be cruel to be kind. Or you have to give tough love. God was that way with His beloved nation, di po ba? Kasi Israel kept on turning its back on God. So, God sent so many prophets and He even sent a plague. Yung mga estudyante ko, alam nila kung anong plague ito. Diba? Pinadala ng locusts and, they were subject to slavery during this time kasi kailangan ipakita ng Panginoon kung ano ang tama nilang gawin. In countless situations, God had to make His wrath known and felt for the ultimate good to be magnified. So yung decisiveness na yan, merong kasamang discernment para tama ang approach natin sa pag-address sa mga inconveniences. Next, yielding to God's word and promises. In everything that we do, you turn to the word of the Lord. No matter how seemingly difficult, because you know that whatever happens, God knows what He's allowing into your life. And
Alam niyo, the Bible explodes with wisdom for every setback in life. You need help in your marriage? Makikita niyo po yung sa Bible ng kasagutan dyan. Kagabi, nagbabasa ako ng Titus. If you need a little guidance in your message, meron po kayong makikitang wisdom dyan sa libro ng Titus. Gusto niyo maging mabuting asawa, makakakita kayo niya sa Proverbs. Gusto niyo mapalaki ng maayos ang inyong mga anak, makikita niyo rin sa libro ng Panginoon dyan. You need help with your finances. Kasama mo, Deuteronomy, Ecclesiastes. Kung gusto niyo maintindihan kung ano dapat yung pagsunod sa ating gobyerno, nakalagay rin po yan sa Biblia. And you know what? It's so easy to turn to the Word of the Lord these days because you have the internet. Paminsan isusulat niyo lang, verse, Bible verse, tapos yung problema ninyo. Bible verse, anger. And the internet will yield several results para makita mo ito ang nakasulat sa Biblia. Napakadali na po niya. So, turn to the Word of God. Yield to God's Word and promises. Sunod po, neighborliness. You care for others and stop being selfish. Just like the story of the Good Samaritan na nakikita po natin sa libro ng Lucas 10:25, nagkahalo-halo ng lingwahe. Luke 10:25-37. Who was more neighborly? Sino ba? Kung iayos natin yung grammar niya, who was the most neighborly? Kasi there were 3 people involved. So there was the Good Samaritan, there was the priest first, then the Levite, and then the Good Samaritan. Who was the most neighborly toward the injured Jewish man? Diba, yung Samaritan, the 2 didn't want to be inconvenienced, but the Samaritan not only gave his energy and time and help, but also his money. I want to add, kasi ito yung panahon na talagang nakikita natin yung yung pagtalikod ng tao sa katuroan ng Panginoon. If you are neighborly, it's easy to outwork your natural greed. Lahat po tayo may greed. Natural po sa atin yun. But if you are neighborly, you learn to be selfless. You learn to look at the needs of others. Sabi nga, di ba, ang iyong neighbors, you can love them as you love yourself. But even better, you can love them more than yourself. Ganun po ang pagiging neighborly. Sana nga po yung mga nagsasabi na public servant sila dito sa Pilipinas, ayan na naman tayo. Diba? Sana makakitaan sila ng pagiging neighborly. Isipin nila yung mga pangangailangan ng ating bansa kaysa sa sarili nila. Next, active life. Again, you can enjoy a more active brain and body if you know how to deal with inconveniences and troubles. Bakit? Kasi you become driven to address them, di ba? Ang maganda example po dito yung leadership po ng ating church. Alam niyo po, marami kaming mga kailangan i-address na issues dito sa ating simbahan. Halimbawa, nagkaroon tayo ng problema dito sa ventilation natin. Merong mga magbubukas na gawain. Sino mga ipapadala natin dito? Itong kapatid na to, meron siyang pangangailangan. Paano natin siya matuturuan? At saka yun nga, paano magiging legit ang ating Jewels FM sa mata ng bureaucratic organizations. Inaasikaso na po yan ngayon. So, if you learn to embrace inconveniences, it's easy for you to work your brain and your body. And when you work your brain and your body, you stay active. You have an active life. Kasi alam niyo yung problem solving, it's not linear. It's not just one straight line. Sometimes you need to look at other places to be able to come up with a solution to execute. Diba? An active life is invigorating, mga kapatid. It keeps you on your toes and drives you to keep on learning and moving. Letter M, motivating. Without you knowing, others get motivated by your life. The good example you set by dealing with both big and small hassles while still maintaining joy and peace can surely inspire. Totoo po yan. You may even find yourself in such an official role in your church and even other organizations.
When you understand and deal correctly with inconveniences, you tend to have a more logical explanation for a variety of things. Ay, magamit ko po si Charlie Kirk, sikat naman siya ngayon. Actually, matagal na po siyang sikat sa household namin. Kasi taga Fox News Network po ang daddy ko. Yun po ang pinapanooran namin. So, si Charlie Kirk, this is a man who knows how to embrace inconvenience. Imagine going to a place where you know people will be hostile toward you. Pero sa kanya, he didn't care. Kasi there was a greater purpose for what he was doing. At ang maganda po sa kanya, he can talk about anything. Most people know him to be like a political debater or a nationalist. But Charlie Kirk will tell you that more than anything, siya ay isang Kristiyano. So, siya, sa kanyang pagkakaalam sa salita ng Panginoon, sa kanyang pagsunod, sa kanyang pag-embrace sa mga katanungan, sa mga confusions ng maraming tao, ang dami niya na rin naman po nasasagot. At yung mga pagsagot niya sa mga maraming bagay ay merong basehan. Alam niyo po, sige, ito na lang na example ang gagamitin ko. Kasi I found this, it's a more casual podcast na hindi podcast ni Charlie Kirk, he was a guest on a different podcast. Sabi niya, yung mga kabataan, makinig. Kapag kayo, when you're dating somebody, or if you wish to date someone, ay, Amerikano sila kaya uso-uso sa kanilang mga dating. Sa mga Pilipino rin naman pala, bakit ko ba sila inaano? Uso, sabi niya, if you wish to date somebody and get to know that person really well, you need to subject yourself to an uncomfortable, high-pressure travel situation. Iyon po ang advice niya. Sabi niya, because it's through difficulties that you will be able to know more about that person. There are more lessons in hardships than in easy situations. 'Di ba? Ano po ba matututunan ninyo sa madaling sitwasyon? Actually, sa madaling sitwasyon, na magkakaroon lang kayo, naiinggit kayo. 'Di ba? Pero if you hear somebody going through a difficult situation, makikita mo, ano ang solusyon dito sa naging problema dito? Ano ang dapat ko i-esta? So, iyan nga sa mga bata. Although I do not advise or encourage you to date so young. If possible, date after you have graduated and you're already earning money. May natatawa. Bakit? Hindi nakakatawa yun, seryoso yun. This is something that you need to experience. You need to subject yourself to a difficult situation because it's not going to be easy. Like when you get married, you're gonna learn that it's going to be very difficult. Yung iba sinasabi niya, mag-live-in muna. No, I do not recommend that. Ano lang, travel lang. Even just try to get to know each other on a much deeper level. Hindi yung tipo you're just attracted to his face, you just think the girl is pretty, or tipong maski natalinuhan ka sa kanya. No, kailangan nakikita niyo yung personalidad niya na lumalabas ng husto. Biruin niyo, he can also talk about that. And he can also talk about the LGBTQ, he can also talk about basketball. Kasi yung tipo parang when confusion is presented to you, and you do not turn your back on it, napipilita ka mag-isip na kailangan paganahin ang ating mga choconut shells. Di po ba? At dahil doon, we will be able to talk more sensibly about a variety of topics. At kapag may mabasehan ang iyong na-share, magiging benefit ito sa iba. So ayan, nagiging motivating ka. Okay, next naman, ingenuity. Ang pronunciation po dito ng mga katandaan, ingenuity. Pero sige, gamitin po natin ang pronunciation ng mga nakababata. Ingenuity. Any form of inconvenience is viewed as an opportunity to stretch one's knowledge and abilities. Kung maalala nyo, halos kapareho po ito ng mga iba kong nasabi. Naalala nyo po, di ba, nung pandemic, ang hassle.
There was a time na wala talaga tayong service, ano? Mga ilang linggo din yon. Pero mga kapatid, hindi pwede ito. So we need to come up with a solution. Of course, yung mga ibang churches, matagal na sila nag-online broadcast. Pero dito sa atin, dahil mas maliit tayong nakalipunan, kakalipat lang natin dito, sa totoo lang. Wala pa po tayong online broadcast noon. Pero yan, may nagpresenta. Gawin muna nating very simple, very basic, yung ating service. Ang pasimula nga po nun para may playlist lang tayo na pinapatugtog, tapos magpipreach na po ang ating pastor. Later on, sige, let's get a little more creative. Sige, magfi-film ng music ministry, ng music ministers. Ganyan, magkakantahan sila, i-film sila. Kasi hindi pa tayo pumupunta dito. Tapos, sunod nun, pati testimonies. Tapos, nagkaroon na rin ng videos para sa announcement. I remember yung video nga natin, yung pambukas pa lang ng ating online service, naiiyak-iyakan na eh. It was so, it was so emotional. Kasi we were in a time na hindi pa natin na-experience kahit kailan yung ganoon na you cannot leave your home, you need to cover your face. Tapos yun nga, hindi po hanggang, regular na yung mga, nagkaroon na rin tayo ng ating online midweek fellowships. Tapos nakapagsambang gabi tayo. Di ba, ang creative na sambang gabi natin, ang daming mga portions. Pero yan, you develop ingenuity when you learn to address inconveniences and embrace them. And the last one, courage. As Franklin D. Roosevelt said, courage is not the absence of fear, but rather the assessment that something else is more important than fear. Inconveniences can strike tremendous fear in so many people, especially those who are used to an easy life. They pull you out of what you're accustomed to, kaya many would rather turn a blind eye to anything that causes a ripple. But Christians who learn to welcome troubles in their lives, because our model, Jesus Christ, did, we develop courage to stand for what is right and what is true according to the Word. When there's injustice, we fight it, even to our detriment most of the time. And taking from the message of Sister Joyce a couple of weeks ago, when Christ increases in our lives, whatever fears and insecurities we're all inclined to feel get taken over by Christ and our desire to be used by Him and for Him. All of those being said, when we embrace inconveniences as Christians, we gain a beautifully colorful and dynamic life. But before I wrap this message up in a pretty bow, I want to emphasize that as we accept inconveniences as vital variables in our Christian lives, we must also learn to not be an inconvenience to others. Kumbaga, do not expect others to carry your weight. Hindi porket alam mo na yung mga kapatiran natin would willingly embrace inconveniences, tipo para magiging pabigat ka naman sa kanila. Kung tayo po ay kumikilos sa katuruan ng ating Panginoon, we should also not be an inconvenience to others. Try not to burden others with your life, especially the mistakes that you're fully responsible for. 2 Thessalonians 3:7-9 says, "For you yourselves know how you ought to follow our example. We were not idle when we were with you, nor did we eat anyone's food without paying for it. On the contrary, we worked night and day, laboring and toiling so that we would not be a burden to any of you. We did this not because we do not have the right to such help, but in order to offer ourselves as a model for you to imitate." Now, mga kapatid, if you really need to reach out for help, own up to your mistakes. Like what I mentioned earlier, own up to your mistakes first. And try the hardest that you can to not impose the difficulty of your situation on them. Consider their situation first. Even if you're asking for help because you're having such a difficult time, consider their situation first. Are they busy? Are they financially hard up? Are they not feeling well? Let us consider those. And when they do help you out, be thankful and never forget to show gratitude. So I will close now. Ang ating buhay pong pananampalataya bilang mga Kristiyano, it is indubitably riddled with troubles. Marami po talagang mga paghihirap, challenges, inconveniences, pero let us not lament the occurrences of these things. Let us not allow them to drive us back into our protective shells.
let us face them head on because they will refine us like gold. Gold that shines brilliantly and gives light in dark, seemingly hopeless situations. And should we find ourselves heavily weighed down by these inconveniences that we bear, after all, we're still human, ano? Let us draw nearer to God. Lumapit po tayo sa Panginoon. He is our source of strength and peace, the peace that overpowers the chaos around and within us. Yun lamang po mga kapatid, maraming salamat. Manalangin po tayong lahat. Father God, we thank you once again. Truly, you speak to us in great and mighty ways. We thank you for the word that you have delivered. We thank you, Lord God, that we can take greatly from this and use it as we continue to walk through this troublesome road of life. Dalangin namin, Panginoon, that you always touch us, allow us to feel the Holy Spirit, Father, and may you find us standing for what is right, standing for what is true, so that we may be able to lighten the load of others. Maraming salamat, O Diyos, once again. Binabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, lahat ng kaluwalhatian sa pangalan ng aming Panginoong Jesus at aming tagapagligtas. Amen.